Aminin man natin o hindi, okay? Aminin man natin o hindi. Marami tayong mapapasaya kung medyo meron tayong pera pag Pasko, di ba? Normal naman yon. Paano ka mamimili ng regalo? Di ba? Kaya nga sinabi ko kaagad, aminin man natin o hindi. Diba? Malaki ang epekto ng pera sa buhay natin. Okay. Aminin man natin o hindi, malaki ang epekto ng pera sa buhay natin mula sa ating mga basic na pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at edukasyon. Di ba? Hanggang sa kung paano tayo tinitingnan at nirerespeto ng ibang tao. Yan. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, nagiging sukatan minsan ng pera. Hindi lang ng ating kakayahang mabuhay ng maayos, kundi pati na rin ng ating impluensya at mga oportunidad sa buhay. Di ba? Kaya mahalaga ang matutong magpahalaga sa pera. Sino man naman ang magsasabi na hindi natin kailangan ng pera? Paano ka kakain? Ha? Hindi ito, okay, hindi lang ito sukatan, okay, sukatan ng tunay na pagkatao. Di ba? Pero ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan at kakayahang pumili ng mas maginhawang buhay. Ayan. Ika nga niyan may natutunan ako dyan. It's not the money that I'm after. Hindi yung pera ang hinahanap ko o pinagtatrabahuan ko. Kundi yung freedom. Yung freedom na, di ba, iba yung freedom na bibili ka ng gusto mo. Hindi mo na kailangan tingnan ng presyo o price tag kung magkano yan. Bibilin mo siya kasi gusto mo siyang bilhin. Ayan. Hindi yung bibilin mo siya, titingin ka sa price tag. Pag mahal, ay, hindi mo mabibili. Diba? Pag medyo kaya naman, sige, bilhin ko na yan. Pag-iipunan ko na lang. Hindi yon. Ang habol natin, hindi yung pera per se mismo, kundi the freedom. Yung freedom, financial freedom na tinatawag. Pag meron kang financial freedom, pag may gusto kang biling bagay para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa jowa mo, hindi ka nag-check kung magkano yan. Bibilin mo siya kasi gusto mo siyang bilhin para sa kanya o para sa iyo. Gets? Kaya dapat yun ang goal natin, no? Pero ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan at kakayahang pumili ng mas maginhawang buhay. Gamitin natin ito. Gamitin natin ito ng tama, huwag sayangin sa mga bagay na pansamantala lang ang halaga. Ilaan sa bawat sentimo na, sa mga bagay na magpapabuti sa iyong kinabukasan. O i-invest mo, i-negosyo mo, para mas lalong dumami o mas lalong lumaki yung pera kung anong meron sa iyo. Diba? Tulad ng pag-iipon, pag-i-invest, pag-aaral. Sinabi kong pag-aaral. O pag nag-aaral ka, magbabayad ka. Diba? Pag nag-aaral ka, magbabayad ka. Yung pinag-aralan mo, hindi naman mabibili na yun. Hindi na mababayaran yun. Nasa kokote mo na yun. Dala-dala mo na yun kahit saan ka magpunta. I-improve mo na lang. Tandaan, ang pera ay isang tool na dapat gamitin ng tama at daan. Ito ay isang daan para mabuo ang mas matatag at mas masayang buhay. O sana naintindihan nyo ako. Kaya kung pwede lang naman, Wag kayong magsabi ng wala akong pera. Puta na yung pira. Huwag nyo sasabihin yan. The more na sinasabi nyo yan, the more na hindi kayo magkakaroon yan. Kung hindi nyo matiis, kung talagang walang pera, wag nyo na lang sabihin na wala. Isipin mo na lang, sooner or later, magkakaroon ka at dadami yan. Okay? Ganun lang po simple yun. Wala ka nang pera, taram ka na pakitaram na wala kang kwarta. Paano ka magkakapera niyan? Gumawa ka ng mga paraan para kumita ka at magkaroon ka ng pera. Okay? Hindi ko sinasabing mangutang ka. Pwede yun. Pero bayaran mo pagkatapos, ha? Okay. Ayan, pinag-usapan natin ngayong umaga. Money talks. Kasi kailangan ng pera ngayong Pasko. Hindi natin dinidinay yan. Sana naman, gamitin natin na maayos. Hindi lang para sa atin. Para sa mga mahal natin sa buhay. At ibang tao. Ha? Okay.